John Riel Casimero na headline ulit sa bansang Japan. Rhea Abe, kababayan ni Naoya Inoue na world top contender, sinabing walang kwenta ang pinili ni Naoya Inoue na kalaban yung darating na Disyembre. Narito ang buong kwento. Binulabog ang Japan sa panibagong headline ng Angas ng Pinas dahil nagbigay kasi ng mainit na komento ang dating 3rd Division World Champion na si John Riel Quadralas Casimero laban niyan sa tinaguriang monster ng Japan na si Naoya Inoue sa panayam na inilabas noong September 26 sa official na YouTube channel ng Abema Boxing. Walang preno ang Filipino boxer sa pagpuna at pagtuligsa kay Inoue, bagay na agad umani ng iba't ibang mga reaksyon mula sa mga boxing fans sa Japan at maging sa ibang bansa. Dumating si Casimero sa Japan bilang bahagi ng promosyon para sa nalalapit niyang laban kontra yan kay Kyunosuke Kameda sa October 25 sa Bishkek Arena sa Kyrgyzstan. Sinaturang panayam, binalikan ni Casimero ang laban ni Inoue noong September 14 laban niyan kay Murjan Akhmadaliev na ginanap sa Nagoya Dome, kung saan matagumpay na nadipinsahan ng Japanese superstar ang kanyang 4 na mga world titles sa Super Bantamweight Division. At ayon kay Casimero, hindi umano siya na-impress sa pinakitang performance ni Inoue laban niyan sa Uzbek fighter. Nakita ko ang laban pero sobrang boring. Sa totoo lang, nakatulog ako sa first at second round. Akhmadaliev, wala namang power pero inaasahan ko na lalaban siya ng mas matindi. Pero ang nakita ko parang natakot rin itong si Inoue, kanin ni Casimero. Pero mga kakwento, hindi doon nagtapos ang mga patutsada ni Quadralas habang kinikilala niya ang galing at pagiging disiplinado ni Inoue sa paggalaw at pag-atake. Pero binigyang din naman niya ang kainaan ng Japanese champion kapag siya na ang tinatamaan. Magaling si Inoue, mabilis at enjoy siyang lumalaban kapag siya ay umaatake. Pero kapag siya na ang tinitira, doon lumalabas ang kainaan niya. Hindi niya alam kung magdedepensa o tatakas. Kapag nadidiin, delikado siya dahil mataas ang posibilidad na tamaan. Dagdag pa ni Casimero. Dagdag pa rito mga kwento. Sinabi ni Casimero na sinusubaybayan niya ang mga laban ni Inoue nitong mga nakarang taon at napansin niyang nagiging mas maingat ang Hapon matapos makatikim ng ilang knockdown sa mga nakaraang 4 na laban. Sa kabila nito, binigyang puna niya ang estilo ng laban ni Inoue na niya hindi gaano nakakaliw para sa mga boxing fans. Samantala mga kwento, hindi pinalampas naman ng mga tagahanga ni Inoue ang matitinding salita ng Filipino boxer. Sa social media, marami ang nagpapahayag na hindi naman kailangan na bigyan ng pansin ni Inoue itong si Casimero at ang mismong kawalan ng interes ng Japanese champion ang siyang sagot sa lahat. Para sa kanila, maaring magsalita si Casimero ng kahit na ano, ngunit malinaw na hindi siya kabilang sa radar ng kasalukuyang undisputed champion. Sa darating na October 25, harapin ni Casimero si Kyunosuke Kameda sa isang non-title bout. Bagamat wala pang tiyak na sagot kung magtatagpo sila ni Inoue sa inaharap, hindi maikakaila na patuloy niyang binubuhay ang usapan at interes ng mga fans sa posibilidad ng kanilang enkwentro. Samantala mga kwento, patuloy ang usap-usapan sa nalalapit na laban ng Japanese superstar at undisputed Super Bantamweight World Champion na si Naoya Inoue kontra yan sa Mexican contender na si Alan Picasso sa December 27 sa Saudi Arabia. Ngunit para kay Rhea Abe, kasalukuyang Japan Featherweight Champion at WBC World No. 8, tila walang umanong patas sa laban na mangyayari sa kanilang pagharap. Sa panayam niya sa YouTube channel na Boxer Trio CH, inilahad ni Abe na halos imposibleng makahanap ng paraan si Picasso upang manalo. Hindi talaga ito makikitang pantay na laban. Para manalo kay Inoue, kailangan ay isang boksingerong may kakaibang sandata, power, speed o isang matalim na counterpunch. Si Picasso ay maayos at kumpletong fighter, pero walang aspeto na talagang tumitindig. Malayo ang agwat nila ni Inoue sa lahat ng mga aspeto, ayon yan kay Abe. Bagamat kinilala ni Abe ang tangkad at disiplina ng Mexican fighter, pero naniniwala siyang hindi sapat ang mga ito upang tumbasan ang halimaw na presensya ni Inoue sa ring. Magaling siyang umiwas sa malinis na tama at hindi madaling masabayan, pero kung tatanggap siya ng atake ng 12 rounds kay Inoue, hindi niya kakayanin yan, dagdag pa ng Japanese champion. Mga kakwento, para sa maraming taga-subaybay, malinaw na si Inoue pa rin ang malakas na paborito mula sa pananaw ng mga eksperto at aktibong manlalaro. Ang laban na ito ay mas nakikitang bilang pagsubok kung hanggang saan tatagal si Picasso sa harap ng isang monster ng Japan.
Light pa rin ko na. Light na. Light pa rin ko na. Light na. Light pa rin ko na. Light na. Agay! Agay! At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay Kakwentong Mine, kay Kakwentong Boy at Roa Macmod, kay Kakwentong Christian Lipitin, at Kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, dito na po muna ang ating kwentuhan, at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito na po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.